What's up mga paps? Formanering collectors, Mount ng Tud post climb assessment tayo mga paps. Medyo marami to. Isa-isahin natin mga paps, no. Hindi na kami nakapag post climb assessment nung pagbaba kasi nga kinapos ng oras. Yung iba magbuburakay, kami magmamadyaas naman. So, ngayon lang gagawa ko ng post climb assessment, no. Una sa lahat, binabati ko yung buong team na sumabak sa Mount ng Tud. Congratulations sa lahat, no. Sa pamumuno ni Sir Migs at Sir Clyde ng Go Outside Adventure Consultant. Kay Sir Paul naman, ng biyahe ni Man. Yun. Team Cebu, ni Sir Wendel. Team Davao. Team Lakbay ni Sir Kaloy. At siyempre, si Sir Dennis, aka Kapalong Alamat. At sa Group 2, Ma'am Jen, Ram, and Dan. So, at sa mga nakasama namin. At siyempre, kay Tatay Nitoy, no, na nagpatuloy sa bahay nila. Salamat tay at sa mga local guides and porter. Big salute sa inyo lahat. So, unahin ko itong preparation and planning. So since self-contained pure DIY ang tema ng grupo, 7 buwan tong tinrabaho ng GoAC mga paps para lang matuloy itong lakad na ito. So dun pa lang, +1 na, no. Pre-climb orientation naman. So hindi naman nagkulang yung pinuno sa pagpapaalala mula sa itinerary discussion, trail info, weather, safety reminders, gear check, team introduction, emergency plan, marami pang iba. So nag-update sila sa GC, kaya updated din kami. So importante yun mga paps, no. And then itinerary and schedule. So nasunod naman yung itinerary and schedule mga paps. Yun lang, may konting pagbabago sa flight ng kasama namin na supposed to be ang flight nila is direct to Katiklan pero nag-stop over pa sila ng Cebu. Pero hindi naman naging problema yun. Umabot naman sa oras na pinag-usapan. Nakapag-warm up pa nga sa ng isang malamig na beer sa McDo. So third mga paps is ang trail conditions and weather, no. So yun, mainit at manipis ang hangin sa river crossing mga paps. And dapat din alerto tayo sa biglang pagtaas ng tubig. At sakto naman yung binigay na weather forecast mga paps, no. Maulan talaga nung the whole climb. So expected na namin yun. The fourth is safety and emergency planning. So natupad naman ang lahat ng basic safety protocol mga paps. Wala namang insidente nangyari during the climb. So thanks God, no. Salamat tayo. Team dynamics mga paps, ito. Napaka-solid ng band mga paps. Mas madikit pa sa rugby. So walang pabebe, walang matigas ang ulo. More on socials kami mga paps. Kahit bago pa lang kami sa grupo. So sa lokal naman, medyo mahihain lang talaga ang mga IPs nila, mga lokal nila. Pero hindi yun hadlang mga paps kasi lahat kami sabay-sabay kumain. Minsan pa nga pinapauna namin yung locals kasi malaking respeto namin sa kanila. Then, sharing of foods, every group mga paps, sabay-sabay kumain, maayos ang pagka-set up, maayos ang pagkadala. Leadership and decision making. So, strong leadership, may bayag talaga ang pinuno. Alam niya kung paano dalhin ang grupo. So, sa decision making naman, ayos lang, lalo na yung day 2, summit day, medyo maulan at malamig na sa summit. So, nagdesisyon kami ni Sir Paul na mauna para makapaghanda ng champurado para doon sa mga pababa. Pero bago yan, nagpaalam muna kami sa pinuno. Respect mga paps. Hindi tayo pwede na, kahit alam natin na kaya natin bumaba doon, importante pa rin yung respeto natin sa nagdala o nag-organisa. So, ito pa. Wala namang pressure nung time na yun mga paps. Lahat naman nakasamit, no? Nakuha sa tamang oras, tsaka nakababa naman ng before 5 p.m. Walang ginabi. So, yun pinakamaayos talaga mga paps, no? And, ito. Meron pa tayo. Logistic. Dito tayo sa logistic mga paps. Yun lang, may kaunting aberya mga paps, no? Para sa pamimili ng supply kasi maliit lang talaga ang Barbasa. Wala silang public market kagaya ng Kulase. So dito pa lang, may pagbabago na sa meal planning. Pero dahil sa experience ng mga kasama, nagawa pa rin ng paraan at nakakuha pa rin ng sapat na supply ng pagkain. Sobra pa nga eh. Sobra pa yung bigas. Sa tubig naman, last source of water sa Libtong, no? Campsite, ang pinakahuling water source doon. So, nagdala na kami ni Sir Paul ng tiga-4 na litro ng tubig papuntang Pingga campsite. Ayun, oh. Good enough na talaga yun sa buong gabi. At saka kumuha pa rin ng guide ng porter ng tubig. Tapos ulan pa. So sobra-sobra na yung tubig namin mga paps. Ito naman, gear and equipment evaluation. So sa akin, tsinelas ako, river cruising. Hindi siya advisable para sa akin mga paps. No? Mas maigi magsapatos talaga. Siguro ako nahihirapan, yung iba okay lang sa kanila. Siguro sanay na sila. Pero sa akin, nahihirapan talaga ako mga paps. Sapat naman ang gamit na dala namin. Lahat naman na napakinabangan. Yun lang, may nasiraan ng sapatos pero dahil sa kahandaan niya at alam niyang gagawin, may dala siyang sandals. Yun lang mga advantage dyan.
Ito naman, navigation. So, halos lahat naman may offline maps, no? May Strava na ginagamit si Boss Kaloy. Meron din akong All Trails na ginagamit offline. Ito naman, environmental responsibility mga paps. So, lahat naman ng basura ay dala namin pabalik sa jump off. Wala din nagdala ng halaman o mga bato bilang souvenir. Naipatupad din ang LNT. So, yun yung pinaka-the best mga paps, no? Documentation and social media. Ayos lang mga paps. Nakakuha naman ng magandang photos and videos kahit maulan. Mga moment during climb, sharing sa mga pitiks na lang. Yun, solid pa rin mga paps. Expectation versus reality, no? Mount ng Tud. So, ang Mount ng Tud, gusto dyan siya na nabukid mga paps, no? Kailangan ganun mo physically fitness o preparedness sa mong kagalingon. Every mountain may kanya-kanyang unique trail yan mga paps. Hindi pwedeng magkapareho yan. Kaya wag malitin. Importante pa rin yung preparasyon sa sarili. Wag baliwalayan ng river cross. Doon ako nalaspag mga paps. So suggestion lang, no? Every river cross, basahin ang buong katawan to cool down. And keep hydrated mga paps. Recommendation for the next climb, ito. Sa sunod na climb, kailangan pre-climb meeting sa group kagaya sa group 2 kung saan ako miyembro. Nagkahiyaan pa kasi kami sa GC, no? Yun lang. So, nag-decide kami na by pair na lang ang food preparation pero ang ending naging isang grupo pa rin. Which is good naman, no? Doon mo makikita ang kahandaan ng bawat isa. Kaya sobra yung utensils namin at cooking equipment. Kaya baka sa sunod, pagplanuhang maigi sa food preparation para hindi sumobra yung gamit. So yun lang mga paps, no? Follow for more trail tasty tips for Manering collectors.